Good day everyone, I am De Los Santos Girly Rose, so let's talk about our case 1. Our case title is Metropolitan Bank and Trust Company versus Absolute Management Corporation. And this is the fact. Nagsampa ng petition for review and certiorari ang Metropolitan Bank and Trust Company or Metrobank para baliktarin yung kaso ng Court of Appeals or CA noong August 25, 2005. Pati na rin yung resolution nito noong November 17, 2005. Pinagtibay naman ng CA ang desisyon ng RTC o Regional Trial Court ng Quezon City na nagbasura sa fourth party complaint ng Metrobank laban sa estate ni Jose L. Chua. So ayon sa RTC, ang reklamo ng Metrobank ay isang money claim na dapat isampa sa judicial settlement ng estate ni Chua sa RTC ng Pasay City. Alinsunod yon sa Section 5 Rule 86 ng Rule of Court. So noong October 5, 2000, nagsampa ng kaso ang Sherwood Holdings Corporation Inc. or SHCI against Absolute Management Corporation or AMC para mabawi nila yung advance payment na binayad sa plywood and plyboards na hindi na ipadala sa SHCI. Ang kabuuan ng halagang binili ng mga products ay 12,277,500. At ito yung binayaran gamit yung Cross Metro Bank checks na nakapangalan sa AMC na binigay kay Jose L. Chua na noon ay general ng AMC noong 1998. So namatay naman si Chua noong 1999 at sinimulan nila yung isang special proceeding sa Pasay City para sa settlement ng kanyang state. Matapos noon, humingi ng bayad yung SHCI mula sa AMC para sa hindi naihatid na product na nagkakahalaga ng 8,331,700. So sa sagot sa reklamo, itinanggi naman ng AMC yung anumang kaalaman nila dun sa transaksyon at tinuro naman nila yung Metrobank bilang possible na responsible sa mga cheque kung sakaling mapatunayan nga na may pananagutan ito sa SHCI. So dahil doon, isinama ng AMC ang Metrobank sa kaso sa pamamagitan ng isang third party complaint. So inamin naman ng Metrobank na dineposito nila yung mga cheque sa account ng Ayala Lumber and Hardware. Isang negosyo yun ng pagmamayari ni Chua. So ayon sa Metrobank, pumayag ang AMC sa ganong transaksyon. Bukod pa doon, iginit ng Metrobank na hindi maaaring questionin ng AMC yung otoridad ni Chua dahil nga sa kapabayaan nito sa pagmamonitor sa kanilang pamamahala. So para protektahan ng Metrobank yung kanilang sarili, nagsampa ito ng motion para masama bilang fourth party defendant ang state ni Chua na merong layunin na makakuha ng reimbursement kung sakaling mapatunayan nga na may pananagutan ito sa AMC. Tinanggihan naman ng RTC yung motion ng Metrobank. So ayon sa korte, ang reklamo ng Metrobank ay isang quasi-contract at dapat yon isinampa sa isang settlement proceeding ni Chua sa Pasay City. Nang umipila yung Metrobank, pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. So sa madaling sabi, hindi pinagbigyan ng korte ang Metrobank na habulin yung estate ni Chua sa pamamagitan ng isang fourth party complaint sa kasalukuyang kaso. So sa madaling sabi, hindi pinagbigyan ng korte ang Metrobank na habulin ang estate ni Chua sa pamamagitan ng isang fourth party complaint. Pero pinayuhan sila na idulog yung kanilang money claim sa estate settlement proceeding na hiwalay sa hearing sa Pasay City. Denito Kim, and this is the issues. Whether Metrobank's petition for review on certiorari complied with Section 4 Rule 45 of Rules of Court. Nakapaloob dito is it requires for review filed with the prescribed period, paying at the same time. If the fees are not paid, i-dismiss ng court yung petition or yung reklamo. Period of filing, dapat ang petition for review or kapag magpa-file ka is dapat within the prescribed period or yung tinakdaang araw. The period is usually 15 days from the notice of denial of the decision.
If the petition requests an extension of time to file the petition, they must pay the fees within the extended period. In GR number 2005-67, the Supreme Court ruled that MBTC's petition did not comply with Section 4 of Rule 45. Second is whether Metrobank's fourth party complaint against Chua State should be allowed. Yes, pero according sa Section 5, Rule 86 ng Rules of Court, pagkatapos maaprobahan ang letters testamentary or letters of administrator, lahat ng may utang na dapat bayaran ng namatay ay kailangang masampa ng kanilang claim sa korte at ipaalam sa state administrator. Kung hindi ito gagawin sa itinakdang panahon, mawawalan sila ng karapatan na singilin ng kanilang pera. Maliban na lang kung may ilang particular na sitwasyon na nagpapahintulot na maihabol ang kanilang claim. Dial Cassiopeia, and now let's go to ruling. So, sabi dito sa issue number 2, whether Metrobank's fourth party complaint against Chua's estate should be allowed. The ruling is no. Metrobank's fourth party complaint as a contingent claim falls within the claims that should be filed under the Section 5 Rules 86 of the Rules of Court. So, ayon sa Section 5 Rules 86 ng Rules of Court, mga claim na dapat ihain sa ilalim ng abiso, kung hindi inihain, mawawalan ng bisa. Mga exception, lahat ng claim para sa pera laban sa yumao na nagmula sa kontrata, hayagan man o hindi hayagan, maging ito'y dapat ng bayaran o hindi pa, o contingent, lahat ng claim para sa gastusin sa libing at huling pagkakasakit ng yumao at hatol para sa pera laban sa yumao ay dapat ihain sa loob ng panahong itinakda sa abiso. So sa kasong ito, yung terminong implied contracts, kung saan ang obligasyong nagmumula sa quasi-contract at batas ay parehong itinuturing bilang implied contracts. Kaya naman ang quasi-contract ay saklaw ng konseptong implied contracts na ginagamit sa Rules of Court. Dahil dito, ang mga pananagutan ng yumao na nagmula sa quasi-contracts ay dapat ihain bilang claim sa pag-aayos ng kanyang ari-arian, alinsunod sa Section 5 Rules 86 ng Rules of Court. I am Eclarenal Kayan, and let me discuss the justification of the case. Ayon sa desisyon ng korte, ang mga quasi-contracts ay kasama sa mga claim na dapat isampa sa proseso ng pagsettle ng state sa ilalim ng Section 5 Rule 86 ng Rules of Court. Ang quasi-contract ay nabubuo para maiwasan ang unjust enrichment o ang hindi nararapat na pagyaman ng isang tao. Nangyayari ito kapag may naipadalang bagay sa kanya na hindi sinasadya at wala siyang karapatan hingiin o tanggapin nito. Ang claim ng Metrobank laban sa estate ni Chua ay nakabatay sa tinatawag na quasi-contract na solution indemnity. Ang ibig sabihin nito, kailangan ibalik ang isang bagay na naipadala o naibigay ng hindi tama o dahil sa pagkakamali. Sa case na ito, natuklasan ng korte na ang pagdideposit ng Metrobank ng mga AMC check sa account ni Chua ay pasok na pasok sa mga requirements ng solution indemnity. So, ibig sabihin, dahil sa pagkakamali ng Metrobank, napunta ang check sa account ni Chua kahit hindi naman dapat. Kaya ayon sa batas, kailangan itong ibalik sa Metrobank. Sa ikaapat na reklamo ay contingent o nakasalalay sa posibleng liability ng Metrobank kay AMC. It means kung mapatunayan liable ang Metrobank kay AMC, saka lang magkakaroon ng bisa o saysay ang complaint or reklamo. Dahil nga contingent ito, tinuturing itong isang contingent claim na kailangang isampa sa proseso ng pagsettle ng estate. So it means na tinuturing na mas effective ang Section 5 Rule 86 kumpara sa Section 11 Rule 6. So, ayon sa conclusion, sa huling hatol, kinukumpirma ng katas-taasang hukuman ang desisyon ng Court of Appeals dahil dito pinagdiinan ng korte na ang claim ng Metrobank ay dapat na isinampa sa proseso ng pagsettle ng estate ni Chua at hindi bilang isang fourth party complaint sa RTC ng Quezon City. Dapat sana inihain ng Metrobank ang kanilang claim laban sa estate ni Chua sa korte na humahawak ng settlement ng kanyang ari-arian. Mali ang ginawa nilang
pagsasampa ito bilang fourth party complaint sa ibang korte. Kaya ayon sa Korte Suprema, kailangan itong itama at ipasok sa tamang proseso ng pagsettle ng estate.